Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon po na ito. Bago po tayo dumako sa salita ng Diyos, hayaan niyo po na ako po na inyong lingkod ay mag-alay ng isang awitin na itinuro sa amin ng aming tatay. Si Sister Sylvia Garcia tayo nag-compose po nito na taga-Israel. Sabi po dito sa awit, kayo ang aking tatay. Panginoon, kayo ang aking tatay, ang tatay kong banal. Kayo, Panginoon, tanging kayo lamang, kayo ang aking tatay, tatay kong banal. Kayo, Panginoon, tanging kayo lamang. Dinggin niyo, Panginoon, ako'y inyong anak. Kayo ang aking tatay, sa akin tumawag. Banal niyong Espiritu ang siyang aking tatak. Panginoon, salamat. Kayo ang aking tatay, ako'y inyong anak. Kayo ang aking tatay, sa akin tumawag. Kayo ang aking tatay, sa akin nagmamahal. Kayo, Panginoon, tanging kayo lamang. Dinggin niyo, Panginoon, o dinggin niyo. Ako'y naririto, nagpupuri sa inyo. Ang hangad ko'y laging sundin ang kalooban nyo. Pagkat kayo ang aking tatay, Diyos na totoo. Dinggin nyo, Panginoon, ako'y inyong anak. Kayo ang aking tatay, sa akin tumawag. Banal mong Espiritu ang siyang aking tatak. Panginoon, salamat. Dinggin niyo, Panginoon, o dinggin niyo. Ako'y naririto, nagpupuri sa inyo. Hangad ko'y laging sundin ang kalooban nyo. Pagkat kayo ang aking tatay, Diyos na totoo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Kayo ang aming tatay, the father to the fatherless. Kayo ang patuloy na nagpo-protekta sa amin. Iniingatan niyo po kami at pinoprovide niyo po ang pangailangan namin. Salamat po, Ama, sa buhay po namin. Kayo ay naging mabuti at naging tapat. Tinatakan niyo kami na inyo pong Espiritu, Panginoon, upang kami ay angkinin po ninyo at ituring po ninyong mga anak. Salamat po sa inyo. Sa umaga po na ito, tulungan niyo po kami sa pag-aaral po namin ninyo po mga salita. Samahan niyo po kami, Ama.
Holy Spirit, kumilos po kayo sa puso at isipan namin sa aming mga espiritu upang kami ay mapalakas na inyong mga salita. Kailangan po namin kayo, Ama. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Dito po tayo sa Lucas chapter 15. Lucas chapter 15. So, dito tayo po sa naglayas na anak. Sabi po dito, chapter 15 verse 11. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang pagkikwento, may isang ama na may 2 anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, "Ama, ibigay nyo na sa akin ang bahaging mamanahin ko." Kaya hinati ng ama ari-arian niya sa 2 niyang anak. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang lahat ng minana niya at pumunta sa malayong lugar, malayong bayan. Doon niya ginastos ang lahat sa walang kwentang pamumuhay. Nang maubos na ang pera niya, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon at naghirap siya. Kaya namasukan siya bilang tagapag-alaga ng baboy sa isang taga roon. Sa tindi ng kanyang gutom, parang gusto na niyang kainin kahit pagkain ng mga baboy dahil walang nagbibigay sa kanya ng makakain. Dito po natin makikita ang epekto ng pangunguna sa ating pong Panginoon. Pwede tayong maging anak ng Diyos, pero may mga pagkakataon na napapangunahan natin ng Panginoon sa ating mga desisyon. Habang binubulay namin ito dito sa church po kasama yung mga kabataan, natutuwa ko sa isang kabataan sabi niya, "Ano natutunan mo?" sabi. Ang sabi daw niya, pag-isipan daw mabuti bago gawin yung isang bagay. Siguro yun din yung isa sa magandang bagay na matututunan natin. Dahil ako'y naniniwala na itong bunso na ito ay marahil hindi lalayas o kukunin yung kanyang mana kung alam niya na ang hantungan niya ay sa babuyan. Mabuti na tayo po ay siyasatin yung ating puso, pag-isipan natin mga iniisip, mga nais gawin. At makikita natin dito, hindi talaga nagiging mabuti kahit anong gawin natin yung paglayo sa Panginoon. Huwag tayo lalayo sa Panginoon. Minsan kahit na tayo anak ng Diyos, minsan nauna tayo sa Panginoon at nagkakamali tayo, napupunta tayo sa sitwasyon na parang walang makakatulong sa atin. Nagkakasala tayo sa Diyos at sa mga tao. At pagka minsan nauwi tayo sa ganong klaseng kahirap ng buhay, sa verse 17 po, napag-isip-isip niya ang lahat. He came into himself. Wala po dito ang Holy Spirit. Wala dito ang nasabi na nagbasa siya ng Bible. Wala dito ang nasabi na may nag-share sa kanya o may nag-pray over sa kanya. Minsan bilang mga anak ng Diyos, kapag tayo naiwalay sa Panginoon, minsan tumahimik ka at pag-isipan mo. Pag-isipan po natin, makikita po natin na nung nalayo tayo sa Panginoon, nung tayo'y nasunod sa Panginoon, nagulo yung buhay natin. Nawala sa atin yung buhay. Nawala sa atin yung kapayapaan. Naubos yung atin pong lakas. Napag-isip-isip niya na sa kanila, sabi, sa amin kahit ang utusan na aking ama ay may sapat na pagkain at sobra pa. Pero ako rito halos mamatay na sa gutom. Babalik na lang ako. Yun ang mabuti. Medyo mabilis ako magsalita po, pero mahaba kasi itong kwento po eh. Sabi natin sa sarili natin, babalik na lang ako. Huwag natin ipagpatuloy pagka tayo nakakaisip ng mga bagay na
hindi kalooban ng Panginoon. Ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon ay hindi lang bastang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Ito ay pagsunod, una, salita ng Diyos, at maging sa mga authority na nasa ibabaw natin. Napakabuti na matutunan ng isang anak na sumunod sa kanyang magulang, o sa isang pastor sa kanyang senior pastor, o sa isang pastor sa kanyang district supervisor, sa mga estudyante ng Bible School, sa guro ng Bible School, sa atin, sa ating General Superintendent. Naalala ko nga po, alam ko naman na hindi ako papayagan. Nagpapaalam pa kay Tito Joseph, Tito, baka pwede po sumama sa workers conference. Sabi ni Tito, wag na. At kahit na hindi papayagan, nagpaalam. Dahil naniniwala tayo na mabuti tayo ay lumalapit sa ating mga tagapanguna. Dito makikita natin sa pagbalik niya, nag-practice po siya. Sabi niya, babalik na lang ako sa amin, sasabihin ko sa aking ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, hindi na ako karapat-dapat tawagin yung anak. Gawin nyo na lang akong isa sa mga utusan ninyo. Napakaganda nung kanyang pag-iisip. Bakit? Naintindihan niya na I deserve punishment. I do not deserve na makabalik ako sa dati kong posisyon. Patawarin niyo po ako, pero kahit hindi niyo na po ako ibalik doon sa dati kong posisyon. Nakalungkot minsan merong hihingi ng tawad. Ang gusto makabalik sa dati. May mga pagkakataon na ang tunay na pagpapakumbaba ay, sige po, okay na po. Kahit hindi na po tayo ulit, kahit hindi ko na po makuha yung honor at kung ano man yung katatayuan ko noon. Talagang tunay na pagpapakumbaba, tunay na paglapit. Pero alam niyo po, ang pag-ibig ng isang ama ay kakaiba. Bakit? Dito makikita natin sa kwento po na ito, makikita natin yung pag-ibig ng isang ama ay hindi nagbabago. Anak ko yan anak ko yan Hindi nagbabago yung pagtingin ng Panginoon sa atin, ng kanya pong mga anak. Sabi nga dito doon sa inawit kanina, ako'y inyong anak. Kayo ang aking tatay, sa akin tumawag. Sabi sa verse 21, sinabi ng anak sa kanyang ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Pero tinawag ng ama ang utusan, madali. Dalhin nyo rito ang pinakamagandang damit at bihisan siya. Palagi natin ito na pag-aaralan, pero ang gandang pagbulay-bulayin na hindi nyo muna ako interviewin. Hindi nyo muna ako kakausapin. Bibihisan na ako agad. Bakit? Hiso. Nakita nung tatay yung brokenness. Nakita nung tatay yung paghingi ng tawad. Yung tunay na pagbabago. Hindi na kailangan ng maraming paliwanag sa Panginoon. If He sees a heart that is broken, get ready to be restored. Yung talagang basag na puso. Ganda nung awitin. Minsan hindi natin na-awit dahil hindi naman, sabi doon sa awit nagsisisi, nagpapakumbaba, patawad niyo ang aking ninanasa. Nakikita ng Panginoon yung puso. And yet, kayang tanggapin ng Diyos lang ang may kaya nun. Now, we can also love like God by the power of the Holy Spirit, but it's not on our own. It is by grace to love like Jesus.
Walang makapagmalaki. We love because He loved us first. Natuto tayong magmahal dahil naranasan natin yung pag-ibig ng Panginoon. So, nung nakita nung ama yung kanyang brokenness, hindi nagbago. Parang nirewardan pa. Parang binigyan pa ng reward yung anak. Alam niyo po, hindi po binigyan ng reward ang anak sa kanyang pagbalik. Hindi. Ang tawag doon ay kagalakan ng isang tatay. Alam niyo, pagka yung mga kaibigan natin, pagka masaya, nang lilibre yan, nagpapakain yan. Sabi dito at kumuha kayo ng batang baka, pinataba natin, at katayin ninyo, magdiwang tayo. Hindi pinagdiwang nung tatay yung kasalanang nangyari o nagawa. Nagdiwang sila doon. Bakit? Bakit? Natuto nang bumalik yung anak. Yung dating matigas ang ulo, marunong nang sumunod. Yung dating mayabang, natuto nang magpakumbaba. Yung dating hindi marunong maglingkod, ngayon handa nang maging katulong. Naintindihan po natin? Alam niyo po kung ba't na-spoiled itong bunso? Sobrang masunurin yung panganay Lahat ginagawa. Wala ito sa Bible, kaya pagka makikita natin yung ugali ng matanda, kaya mahirap din pagka meron laging kumukuha ng responsibility na dapat sa'yo. Kasi hindi ka nagmamature, hindi ka lumalago. Pero ngayon, nakita nung tatay sa salita nung hindi na po ako karapat-dapat maging anak. Alam niya na ngayon, handa na po ako na maging utusan. Pwede na ako ngayon utusan. Yun ang tunay na pagpapakumbaba, yun na uutusan ka na. Yun ang tunay na paghingi ng tawad. Yung pagka nauutusan ka na. Hindi yung ikaw pa rin yung nasusunod. That's true brokenness. Ready to obey. Before, ganito ka, nasusunod ka sa iyong buhay. Humingi ka ng tawad, mami, daddy, pastor, tay, kuya, ate, handa na ako sumunod ngayon. At pagka nakita yun ng Panginoon, kahit wala ka pang sinusunod, kahit isa, i-restore ka na agad ng Panginoon. Pero hanggat nandiyan ka, sa ganyang kayabangan, spiritually speaking, nandun ka kasama ng mga baboy. Wala sa iyong kagalakan. Lalim naman. Dahil ang anak ko, sabi hindi na natin pag-usapan yung tungkol doon sa panganay. Sabi po dito sa verse 23, kumuha kayo ng batang baka, pinataba natin, at katayin ninyo at magdiwang tayo. Bakit? Dahil ang anak ko, akala ko patay na, ay bumalik na buhay. Akala ko nawala na siya, pero muling nakita. Kaya nagsimula silang magdiwang. Akala niya, ibig sabihin nga, napakatagal na. Napakatagal na. Ilang taon po yung akala mo patay na? Sabi, pagka daw 7 years daw, balita natin, hindi na nagkikita yung mag-asawa, baka patay na. Baka patay na. Sobrang tagal na. Pero nandun lagi yung pag-asa nung tatay. Babalik din yun. Babalik din. Dito natin makikita, itong istorya na ito ay nagsusuporta din dun sa sinabi ng Panginoon na isang taong magsisi, nagdidiwang sa langit. Isang tao na bumabalik sa Panginoon, nagdidiwang sa langit. Nawala siya pero muling nakita. Dito natin makikita gaano kalayo yung pinuntahan ng tao, nung bunso. Ayan po, minsan pagka tayo sumuko, parang gusto na natin agad. Sumuko na talaga po
Sa ministry, pagka napapagod tayo, parang ayaw mo na magpakita sa church eh. At lumalayo ka, umiiwas ka kay pastor, sa gawain, umiiwas ka sa responsibilidad, sa ministry. Ang layo mo na. May kaibigan ako dyan eh. Batiin ko nga ng konti. Ang layo mo na, Brother Joseph. Ang layo mo na, Kuya Ram. Hindi ka na namin makita. Naligaw ka na. Minsan dumadating tayo sa ganun eh. Ayaw natin magpakita. Nagtatago. Hindi, naniniwala po ba kayo hindi pinapahanap nung tatay yung kanyang anak na lumayas para bantayan? Eh sabi ng salita ng Diyos eh, nakatingin ng Panginoon sa mabubutit masama. Kaya lang, nagtago. Nagpakalayo-layo. Alam niyo po kaya din dito, sa kwento po na ito, hindi ako nawalan ng pag-asa kahit dun sa mga pastor o mga lingkod ng Panginoon o mga kasama sa ministry na ngayon, 10 taon na hindi naglilingkod sa Panginoon. Nagpakatago-tago, nagpakalayo-layo. Hindi ako nawawalan ng pag-asa sa kanila. Bakit? Yung akala mo patay na. Ay, wala na, may impyerno na yun. 10 years na. O nga sa'yo, Holy Spirit eh. Tapos nagagawa mo yung ganun. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Huwag tayo po mawala ng pag-asa kanila. May mga kilala tayo marahil na naglilingkod sa Panginoon. Graduate sa Bible School, wala na sa Panginoon. Kinuwento ito sa atin ng Panginoon. Bakit? Para sabihin, anak ko pa rin yun. Anak ko yun. Anak pa rin kita. At kung tayo yung nasa ganitong klase ng kalagayan, magpasalamat tayo sa Panginoon. Bakit? Hindi sarado yung karyan. Handa pa rin ang Panginoon magpatawad. Sabi sa awit, kayo ang aking tatay, tatay kong banal. Kayo, Panginoon, tanging kayo lamang. Kayo ang aking tatay, tatay kong banal. Kayo, Panginoon, tanging kayo lamang. Dinggin niyo, Panginoon, ako'y inyong anak. Kayo ang aking tatay, sa akin tumawag. Banal yung Espiritu, ang siyang aking tatak. Panginoon, salamat. Kayong aking tatay, ako'y inyong anak. Kayo ang aking tatay, sa akin tumawag. Kayo ang aking tatay, sa akin nagmamahal. Kayo, Panginoon, tanging kayo lamang. Dinggin niyo, Panginoon, o dinggin niyo. Ako'y naririto, nagpupuri sa inyo. Hangad ko'y laging sundin ang kalooban nyo. Pagkat kayo ang aking tatay, Diyos na totoo. Dinggin nyo, Panginoon, o dinggin nyo. Ako naririto, nagpupuri sa inyo. Hangad ko'y laging sundin ang kalooban nyo. Pagkat kayo ang aking tatay, Diyos na totoo, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, dati buhay kami na malayo sa inyo.
Salamat po dahil tinatakan nyo kami, nampun nyo kami, binigyan karapatan tawagin maging mga anak po ninyo. Ngayon, Panginoon, ang hangad namin ay magpuri sa inyo. At sa biyaya nyo, ang hangad namin ngayon, Panginoon, ay sundin ang kalooban po ninyo. Kung meron man sa amin, Panginoon, ang mga bagay na naglalayo po sa inyo, Panginoon. Kung meron man sa amin mga ginagawa, Panginoon, na naglalayo sa inyo, linisin niyo po kami, patawarin niyo po kami. Salamat po sa inyo sa umaga po na ito, kalakasan, pagpapala, kagalingan. In the mighty name of Jesus, we claim healing, provision, blessings, favor, protection sa inyo pong mga anak, Panginoon. Papasok sa trabaho, mag-aaral, magbubukas ng kanilang mga negosyo, Lord, palain niyo po sila. Sa mga lingkod po ninyo na pupunta sa mga gawain, patuloy niyo ipagkaloob sa kanila ang presensya po ninyo. Biyaya ninyo ay sumagana sa bawat isa, Panginoon. Salamat po sa inyo. Pinagpapala ko din po, Panginoon, mga lingkod po ninyong tinalaga para manguna sa amin, Pastor Joseph, mga district supervisors, mga teacher ng Bible School, Panginoon, at mga matatagal ng pastor na ngayon ay nagiging tagapayo po namin sa ministry. Pagpalain niyo po at ingatan sila, lalo pa kayong maitaas sa buhay po nila. Lord, sa huling panahon na ito, Lord, sangkapanan niyo nga po, Panginoon, patuloy ng kapangyarihan ang inyo po mga lingkod. At patunayan po ninyo patuloy sa kanila ang pagkatawag po ninyo. Sa mga churches na nangungupahan at nahihirapan financially, nagpe-pray ng lupa ng church, Lord, kayo po ang maging katugunan, Panginoon. Salamat po sa inyo. Pinupuri namin kayo sa umaga po na ito. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Binabati ko po ang mga lingkod ng Panginoon na kasama po natin ngayong umaga. Ate Divine, kamusta ka dyan? Pag-pray din po natin ang mga mission trips ng ating pong mga kapastoran sa ating pong mga churches. God bless po sa umaga po na ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon.